Russian po si ate. So, nasagot ko na to before. So, she's asking about our egg donor kung Russian po ba siya. So, ang egg donor po namin ay hindi po Russian. So, ang kanyang ethnicities are mostly Italian po siya, and then Swedish, then Hungarian po. So, ito po siya with Maria when we visited her like maybe 2 years ago. Nung nag-donate po siya with us again. So, as you can see, ang similarities nila with Maria is from forehead down to her eyes. And then para din silang mayroong dalawang dimples. So yeah. At sa mga nagtatanong po kung pwede nga po daw ba ipakita yung mukha po ng egg donor po ninyo is depende po yon sa kanyang pinag-usapan. So ang aming egg donor po is meron po kaming mutual communication with each other. So kung may pinopost man po kami na about sa kanya or kahit ano man po sa kanya nagpapaalam po kami just out of respect din. So ito po kaming apat. So obviously wala pa dyan si Olivia kasi yan yung time na nag-donate po siya for us for the second time. So sabay hindi pa nakakaalam, opo, nag-donate po siya again for us at kami po ulit ni Jeff ay nag-donate din ng aming sperm para bumuo po ng aming mga embryos. But unfortunately nga, diba, so yung embryos po ni Jeff ay hindi po naging successful ulit. So akin lang po yung mga nabuo, which is ginamit namin si Olivia that time at isa pang embryo. So nag-transfer po sila ng aming mga embryos sa aming surrogate mother ng dalawang embryos. Supposed to be a lalaki and babae, but obviously as you can see, si Olivia lang po ang nabuo at nandito na sa mundong ibabaw, which is fine. We are so thankful na nandito ang aming napakabibo at napakagandang anak na si Olivia. So apat na po kami. At sa mga nagtatanong po ulit kung bakit nga daw ako lang po ang biological father po ng aming mga anak, bakit di ko daw binigyan ng chance si Jeff. Alam ko na sagot ko na ito before. So kung narinig na ninyo to guys, pasensya na kayo kasi everyday mayroon tayong mga bagong followers na nagtatanong at hindi naman go back sa aming mga old videos para mapanood yung mga old videos namin na nasagot ko na before. So, kung bago lang kayo dito guys, almost lahat po ng mga sinatanong po ninyo now is nasagot ko na before. So, kung may time po kayo na balikan yung mga old vlogs namin, you are more than welcome to do that. Pero pag nandito na kayo, ang kasagutan po sa tanong ninyo is nag-donate naman po kami pareho ni Jeff twice para bumuo po ng aming mga embryos. So, sa unang donation po ng aming egg donor, bale, 3 embryos po ang nabuo sa akin, isa po kay Jeff. So, nung nilipat po ang embryos namin sa aming surrogate mother or surrogate mother ni Maria, 2 embryos po ang nilipat sa kanya, which is embryo po ni Jeff at embryo ko po. So, isang egg donor lang po ang ginamit namin ni Jeff. So, biologically, half siblings po sana yung mga anak namin kung nabuo po silang dalawa. Taliwas po sa sinasabi po ng iba na naging madamot po ako sa aking asawa, hindi po kasi pareho nga po kami nag-donate. Yun nga lang po, hindi po naging masyadong successful ang mga embryos ng aking asawa. So, maybe because mas matanda na rin siya sa akin, so hindi siguro sila compatible ng aming egg donor. Nung manganganak na po ang surrogate mother ni Maria, sinabi namin sa aming doctor na kailangan namin ng genetic testing sa kadahilanan nga po, di ba, na 2 embryos po yung nilipat namin at hindi namin alam kung sino sa kanila ang nabuo sa sinapupunan po ng aming surrogate mother. Kasi wala naman pong examination na pwedeng i-test kung kaninong embryo yung nagstay. So, para lamang po sa legal documents, kailangan namin mag-genetic testing or DNA testing kung sino nga ba ang biological father ni Maria that time. So, napatunayan naman na ako yung biological father ni Maria. So, sa mga nagdududa pa rin at nagtatanong kung, ay, hindi mo naman kamukha, ganyan, that's okay po. Kung hindi ko siya kamukha or whatever, at least po, alam namin na akin po siya buong buo if you're talking about biologically. Pero, kung sinasabi niyo kung sino ba talaga ang magulang ng aming mga anak, kami po ng aking asawa ang kanilang magulang. Wala na pong iba, mapapapel man or mapadugo. Nakakatawa nga lang kasi nung lumabas si Maria, nung pumunta na yung aming doctor sa aming room, sinabi niya, oh, there's no sense of doing genetic testing kasi alam na namin kung nung lumabas ang batang iyan, alam na namin kung sino ang biological father niya, which is you, Mac. You exactly look like her. Sabi niya kasi nga, di ba, nung pinanganak si Maria, meron siyang black hair, yung complexion niya is hindi naman gano'n kaputi. Because kung anak ni Jeff biologically, yung
natira, it's meaning yung anak namin supposed to be is puti. Kasi nga, di ba, yung biological, yung egg donor namin is puti at si Jeff is puti. So, siguro yung naging anak namin kung nabuo is, of course, blonde hair, blue eyes, and as in Caucasian sana siya. But obviously, Maria is not like fully Caucasian kasi nga, di ba, half Filipino and half Caucasian lang sila, pareho ni Olivia. At opo, buong magkapatid si Maria at si Olivia kasi ako po yung biological father nila at iisa po ang kanilang egg donor. So, biologically, magkapatid po talaga sila. Anyway, ayan, umuulan na siya, guys, as you can hear. So, yeah, so sa mga may katanungan pa, magtanong lang kayo because we are so open with our journey. At sa mga hindi pa nakapanood sa mga old vlogs namin, alam ko napakarami naming videos about it, or kasi 4 years na kami nagva-vlog. So, ang dami na naming videos. Kung ayaw yung balikan, kung gusto, may mga katanungan kayong gusto itanong sa amin, magtanong kayo and pipili ako or titingin ako ng mga questions na yon na pwede namin sagutin ni Jeff. Anyway, love you guys. Have a nice day. Bye-bye.